Magandang araw mga kaibigan. Di ba kung nasan ako? Nandito ako ngayon sa tapat mismo ng tahat ni Dr. Rosa Rizal at muli nating balikan ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay kung siya ay binigyan ng paglilitis, retraksyon at bigyan ng hatol na kamatayan. Muli nating balikan ang buhay at martyrdom ng ating pambansang bayani na si Dr. Rosa Rizal. Ating balikan ang kanyang paglilitis, retraksyon at martyrdom. Noong December 26, 1896, sinimula ng paglilitis kay Rizal. Tinutukan ng mga akusasyon laban kay Rizal tulad ng pagiging lider ng katipunan at pakikipagtulungan sa rebelyon. Alam niyo ba, bago litisin si Rizal, mahina niya binigkas ang salitang konsumatong S na ibig sabihin ay tapos na, kagaya na lamang ng sinabi ni Jesus bago siya ipako sa krus. Sa gitna ng paglilitis, nagpasya si Rizal na magretraksyon. Ito ay upang mapakita ang pagmamahal sa bansa at makamit ang hinahangad ng kapayapaan. Sa kabila ng kanyang retraksyon, napagpasyahan pa din ng mga Espanyol na betahin si Rizal sa araw ng December 30, 1896. Ito ang araw na hindi makakalimutan ng mga Pilipino. Ipinakita niya ang kanyang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Tara na't subaybayan natin ang buhay na dinanas ni Rizal nang siya ay litisin. Malaking karangalan sa aking paglingkod para sa ating bayan. At higit ang kagalakan sa aking puso na makita sana itong malaya na bago ako lumisan. Ika-6, araw ng buwan ng Oktubre, taong 1976, ako'y dinakip ng mga otoridad ng Espanya. Ang kasalukuyan ako'y patungong Cuba at dinala sa Barcelona, Spain. At doon ako ikinulong. Sa araw na rin na ito, pabalik akong Pilipinas upang iharap ang husgado sa ilalim ng gobyerno ng Espanya. Ako'y pinagbintangan, kasapin ng aalsang laban sa Espanya, ang Katipunan o mas kilalang pangalan na KKK. Ngunit nadawit lamang ang aking pangalan. Dr. Rosa Rizal, sa ngalan ng pamahalaang Espanya, ikaw ay inaaresto sa salang rebelyon. Wala akong kinalaman sa paghihimagsik. Ikaw ang inspirasyon ng mga revolusyonaryo. Ikaw ang may sala. Ang tanging kasalanan ko ay aking pagmamahal sa aking bansa. Sumama ka sa akin. Jose, paano ninyo nalibawasan ito? Huwag kang umiyak, mahal ko. Dahil sa kabila ng lahat, may pag-asa. Paano? Ikaw ang pag-asa ng bayan. Paano nga? Mabubuhay ka. Dahil ang aking pagmamahal ay hindi mamamatay. Jose Rizal, hinahatulan ka ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ako'y walang sala. Ako'y walang kinalaman sa anumang paghihimagsik. Ngunit, isinulat mong no limitangre at el filibusterismo. Paano mo may papaliwanag ito? Isinulat ko ang katotohanan, hindi ang panawagan sa digmaan. Training, kapag nakabalik ka na sa bahay, tignan mo itong maigi. May mahalaga akong iniwan din.
Paalam kapatid, hindi ka natin malilimutan. Paalam po sa kabilang buhay. Magkikita tayo. Adios de pamilya, adios de patria. Ano ito, Padre? Isang pahayag ng iyong pagsisisi at pagbabalik sa simbahan. Kung pipirmahan mo ito, maaring mapagaan ang iyong kalagayan. Mapagaan? Ibig sabihin hindi na nila ako bibitayin? Matagal na akong hindi sumasang-ayon sa mga maling gawain ng simbahan. Ngunit hindi ko rin tinatakwil ang Diyos. Ang aking kaluluwa. Padre, ang aking kaluluwa ay matagal nang nakataya para sa bayan. Kung ito ang kapalit ng aking paninindigan, hayaan mo ang kasaysayan ng umusga. Kung ganoon, bakit hindi mo ito pirmahan? Hindi mo naman itinatakwil ang pananampalataya, Jose. Dahil kung pipirmahan ko ito, para ko na rin itinakwil ang aking mga sinulat. Ang aking buhay na ipinaglalaban para sa katotohanan. Kung tunay nga mahal ako ng Diyos, alam niya hindi ko kailangan ng tinta ng papel para ipakita ito. Patawad po, Ginoon. Maaari po bang makausap ko si Gobernador Porlavieja? Nais ko pong humingi ng tulong sa kanya para sa aking anak ni si Dr. Jose Rizal. Wala pong oras ang gobernador para dyan. Umalis na kayo. Pakisuyong awa. Siya na lamang po ang pag-asa namin upang mailigtas ang buhay ng aking anak. Senyora, por favor. Oh, Gobernador. Señora, por favor, no tengo tiempo. Kawalan ng katarungan, mga kasinungalingin. Ang aking mga salita ang magiging sandata ko. Hanggang kailan ko kaya matitiis to? Hindi pa pala walang lahat. May pag-asa pa. Meron lamang ako sang hiling bago niyo ako paslangin. Maaari niyo bang barilin ako na nakaharap? Kung ganun, huwag niyo akong barilin sa ulo. Sumatomes! Maaaring wala na ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang diwa ay nabubuhay pa din. Kailangan natin sumugod sa mga Kastila. Sa lalong madaling panahon, ilabas ninyo ang inyong sedula at ito ay ating itaas. Punitin ang sedula. Mabuhay si Rizal! Mabuhay!